So class, good morning po and welcome. So ako nga po pala si Sir Caleb, ang magiging instructor niyo po para sa subject niyong Object-Oriented Programming. So, ang language na gagamitin po natin para sa ating subject ay Java. So para makapagsimula po tayo sa Java, kailangan po nating mag-install ng isang IDE. So, pwede po tayong gumamit ng VS Code or other IDE, pero recommended ko po na ang gamitin natin is yung Eclipse, no? So, para makapag-download tayo ng Eclipse na IDE, punta po tayo dito sa eclipse.org/downloads/packages. Mas maganda po to dahil ito po yung standalone version. So, kahit offline yung PC, pwede natin siyang i-install. So, pag na-install natin tong IDE na Eclipse, or i-extract lang pala, no? Hindi i-install, i-extract lang yan. Mag-download din tayo nung JDK na tinatawag. JDK 24. So, select lang natin dito is yung Windows. Tapos, download natin. Ayan. Download tayo dyan. So, after natin siyang ma-download, let's say itong ayan. Ito po yung Eclipse, i-extract lang natin to. Tapos yung JDK naman, double click lang natin, then install. So kapag na-extract na natin si Eclipse, buksan natin siya. So ayan. Ito yung magiging panel pag binuksan natin siya. So, testing natin siyang i-launch. So, ayun. So, eto na yung dito niya tayo dinala no, sa panel na to. So, to create a Java program, a basic Java program, punta tayo dito sa Files, New, Java Project. Files, New, Java Project. Click natin yan. So, lalabas tong panel na to. So, pangalanan lang natin yung project natin, ha? Ayan. Let's say Hello World. Click natin yung next. Okay, click natin yung finish. So, mapapansin nyo, hindi nalabas dito sa gilid yung list of projects natin. So, i-show view lang natin. Then, Project Explorer. So, punta tayo sa Window, Show View, and Project Explorer. So, ayun, lumabas yung kinreate natin na Hello World na program. So, wala pa siyang laman. So, para magkaroon siya ng main class, right-click natin siya, click New, then Class. Okay, ulit. Right-click, New, Class. Lalabas ng panel na to.
Pangalanan nating main yung class natin. Ayan, may makikita kayong mga option dyan, huwag nating galawin. Ito yung pwede nating i-check, no? Yung public static void. Para may, ano na siya, initial code. Requirement naman kasi talaga yung initial code dyan para mag-run. So, click natin yung finish. So, pag kinlik natin siya, ayun. Dahil chinek ko kanina yung checkbox, meron na siyang initial code. So, paano po tayo magpiprint sa ating console app? So, sa Java, yung code na system.out println. Etong line of code na po na ito yung ginagamit natin para mag-print sa Java. So, ayan. I-output natin tong hello world. Click lang natin tong button na green. So, ayun. Nag-run siya. So, meron po akong in-upload na workspace na meron na siyang group projects dito sa gilid na nakalagay. So, try natin i-open yung lessons na yun. No? So, switch workspace, other. So, browse tayo. Browse natin siya. So, ayun. Select natin yung folder kung nasan yung metadata. Ibig sabihin nun, ito yung Eclipse workspace. Hindi natin to pwedeng mabuksan kapag ibang IDE yung gamit natin. No? Sa Eclipse lang magwo-work ata to. Gawa ng metadata. I'm not sure. So, ayan. Launch natin. Huwag na nating isave yan dahil yan ay test lang naman. So, ayun. Binuksan natin yung workspace. Exit lang muna natin yan. So, class, in case na ma-exit natin yung project panel dito sa gilid, dito lang siya sa window, show view, then project explorer. Drag lang natin sa gilid dyan para maayos. Yan. Punta tayo dito sa hello world. So, ayan. So, kanina nagprint tayo ng hello world gamit yung system.out.println. So, kapag ginamit natin siya, i-print siya ng hello world, no? Ba't nandito yan? Pag yung console nandito sa gilid, pwede natin siyang i-drag sa baba. Ayun. Mas maganda nasa baba yung console. Pwede mo siyang i-drag dyan sa gilid or sa baba. Mas magandang nasa baba. So, ayun. So, mapapansin nyo, pwede rin tayong gumamit nung walang ln sa gilid na print. Pag walang ln, ibig sabihin, hindi siya ipiprint next line. Edit natin to. Then, i-run natin. So, ayun. Pag nag-print lang tayo, print na walang ln, ibig sabihin, hindi niya ipiprint next line yun. Kasunod lang. So, dapat, if gusto nating medyo malinis yung print, or dun siya sa next line, lagyan lang natin ng ln. Ito naman po is yung way to comment in Java. Para makapag-comment tayo, ang gamitin po natin is yung control plus slash. So, highlight ko yan. Then, control plus slash. May ko-comment ko yan. So, yung comment po, kapag ang code po ay kinoment natin, hindi siya ina-execute. No?
Ayan. Pwede natin siyang i-comment. Control plus slash comment. So, ayun. Since marunong na tayong mag-print, proceed tayo dun sa next lesson, which is variables. So, double-click natin tong main, no? Under SRC packages, yung main. Yun doon binuksan. Ito. So, ang topic natin ngayon is yung data types and variables. So, data types. So, ang data, anong meaning ng data? Ang data po is any raw facts, no? So, any information, letters, numbers, images, noise, data po yun, no? So, sa programming po, si data ay kinakategorize natin. Kaya tayo may tinatawag na data types, no? So, sa whole numbers, ayan, meron tayong byte, short, int, tsaka long. Iba't ibang category sila based on dun sa limit nila. So, pag byte daw po yung data type, from negative 128 to 127. So, short, palaki ng palaki yung limit niya, yung range niya. So, yung long, siya yung pinaka malaki yung range. So, fractional, meron tayong float, tsaka double. Fractional means, ito yung may mga numbers na may decimal, 44.5, 1.2, mga fractional numbers. Boolean, ito yung data type na ang value lang niya is true or false. Char, ang ini-store naman niya is any single character, no? ABC 1 2 3 or special characters, no? Yun yung ini-store ni char data type. String, so ang ini-store naman ni string is yung one or more character. So proceed tayo sa variables. Pagdating naman po sa variables, ang variables po ay letters or words that represent a data. So, skip na tayo dyan. Proceed tayo sa example. So, halimbawa, ito. Delete muna natin to. Ayan. Huwag nyo nang pansinin tong comment sa taas. So, paano tayo mag-declare ng variable at maglagay ng value sa variable? So, let's say, we want to create an integer variable. So, ayan. So, yung int, siya yung data type nung ating variable. Itong int. Yung num, siya yung variable name natin. Yung value na hino-hold ni num ay 4. So, pwede natin siyang i-print. No? System out pwede natin siyang i-print. Ayun, in-output ng ating terminal na yung value ni num in-output ni terminal. So, kasi ang value niya ay 4. So, pag binago natin yung 4,
Let's say gawin natin 6. Ayun, naging 6 siya. So, ganyan po tayong mag-declare ng variable, mag-set ng value, and mag-print, no? So, common errors. Ano yung mga common errors na na-encounter natin when it comes to variable? So, halimbawa po, naglagay tayo ng number dun sa unahan. Hindi po tayo pwedeng mag-name ng variable na may number sa unahan. Special characters. Hindi rin po pwede. Ayun, nag-e-error siya dun sa gilid. Ang allowed lang na special characters sa unahan ng variable ay $sign at saka underscore. $sign or underscore. Yun lang po ang allowed. So, kapag binago natin siya, babaguhin din dapat po natin yun nandito. Print. Yun, na-print niya. So, pareho dapat. So, since, ano pa yung nagkakos ng error dito? Since dineclare natin siya na integer, kapag nilagyan natin ng decimal to, makikita natin meron siyang error, no? So, integer po kasi is whole numbers. So, ibig sabihin, non-decimal numbers. Hindi natin pwedeng iset ang value ng integer na decimal. So, pagdating naman po sa range, nakita man natin kanina na ang range ng int ay, ayan, ito yung maximum value ng isang integer. So, try nating tanggalin natin yung comma. Hindi kasi natanggap ng comma dito. So, testing nating i-print yung maximum value niya. Ayun. Na-print naman. Dagdagan natin ng 1. Bawal na. Nakita natin nag-error nung nagdagdag tayo ng 1. Testing naman tayo ng ibang data type. Let's say car. So, si car, siya nag-i-store ng single character. Let's say car is letter. Is equals to A. Then, print natin si car. So, isang letter lang po yung pwedeng i-contain or isang character lang. Pag dinagdagan natin siya, mag-error. So, ayun po, no? Pwede nating i-declare ang variable and pwede natin siyang gamitin. Okay, proceed tayo sa next lesson. String concatenation. So, dito class, ayan, naka-comment yung ibang example, no? So, concatenation is the process of combining two or more strings. So, ito. Actually, pwede naman siya magkasama. Pero, para lang maipakita yung process of concatenation, ayun. No, yung plus, pinagdugsong yung dalawang string. So, comment natin to. Ito naman. Uncomment natin. Control plus slash. String cat name. Ayan. No? Pwede natin i-combine yung raw string sa isang string na nasa variable. So, kapag in-output natin yan, ayun, no? Hello, cheesy. Pwede yan. Comment mode natin to. Uncomment natin yung third example. String first name. So, ayan, pwede tayong mag-declare ng dalawang string, first name, last name,
Then, mag-declare tayo ng isa pang string, which is yung full name. So, si full name, first name, plus space, plus last name. So, pag pinrint natin siya, ano yung kalalabasan? Ayun. Example 4. So, ayan. Ang comment natin. Uy, ginamit pala to sa example 4. So, uncomment din natin yan. So, example 4 naman natin. Ayun, nagdagdag rin tayo. Comment na ulit natin. So, malinaw naman po, no, yung concatenation. Proceed tayo sa user input. So, sa user input class, eto na yung magta-type tayo dito sa console. So, paano yun? So, para sa Java, para mapagana natin yung user input, i-import natin tong class na to, no? Import java.util.scanner. Yung scanner na to, siya yung nag-i-scan ng input natin. Pagka-import natin sa kanya, magke-create tayo nung scanner object. Itong object na to yung gagamitin natin. So, dito sa example 1, proceed tayo para makita natin kung paano gamitin tong object. So, ayan, nag-print tayo. Enter your name. Tapos, itong line na to, ito yung mag-iintay ng input natin. Hindi magpo-proceed yan hanggat hindi tayo nag-i-input, na. Hindi magpo-proceed tong code na to hanggat hindi tayo nagta-type ng input. So, ayan, enter your name. Hindi siya nag-proceed. Nag-iintay siya ng input natin. So, let's say, my name is Caleb. Pag enter ko dyan, ayun. Tsaka lang siya nag-execute, no? In-output niya yung name natin. So, nag-aantay siya ng input. Comment na natin to, ha? Proceed tayo sa next example. So, ayan. So, itong program na to, tinatanong niya yung first name, tinatanong niya yung last name, and ang middle name. Tapos yan, i-complete niya. So, pwede niyong bagu-baguhin yung variables nito or bagu-baguhin yung laman para ma-familiar tayo on how this scanner works, no? Pwede kayong edit yan, maglagay kayo ng kanyang dialogue dyan or kung ano. Example 3, ito. Adding numbers using input. So, dito class, mapapansin nyo, dito sa first two example, ang ginamit natin is yung next line. Yung next line po kasi, siya yung ginagamit kapag string or letters yung input natin. No? Letters ang input, ang ginagamit ay next line. So, dito sa example 3, since mag-a-add tayo ng numbers or ng integers, ang ginagamitin po natin ay next int. Next int po pag number. Dito ay string, dahil siya ay next line dahil string. Dito ay next int dahil int. So, kung double yan, edi next double. So, testing natin to. So, yan. Enter first value, 4. Then, second value, 6. So, ayan. The sum of 4 and 6 is 10. So, ayun. Isa po itong basic example ng addition. So, kung
kung malinaw naman po, proceed tayo sa next lesson, which is typecasting. So sa Java, meron tayong tawag dito technique para i-convert yung one data type to another. So halimbawa, ito dito sa example na to, yung integer gagawin nating double. So i-print natin, ha. So di ba nga po si integer ay whole number. So kapag po yung double, sinet natin siya as yung integer, yung 4 magkakaroon siya ng decimal. Kasi ang double po is fractional number. So from whole number to decimal number, nilagyan lang niya ng .0. So kapag naman po yung reverse yung process, comment natin yan. Yung number na may decimal, pwede siyang mawalan ng decimal. No? From double to int. So, ang ginagawa niya po, hindi niya nira-round off. Hinihila niya po, kinukuha niya kung ano yung base na number. Kasi kung ira-round off yan, magiging 45 to. So, ayun. So, yung conversion ng data types na ganito, hindi siya masyadong ginagamit, no? Kasi mas maganda na consistent tayo sa paggamit ng ating data type. So, ayun lang. So, huwag tayo masyadong mag-focus dito sa typecasting. String conversions. So, dito naman po sa string conversion, ayan. I-run natin tong example natin, ha. So, meron tayong int na data type. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 4, 5. And meron tayong string na data type. Ngayon, itong string na data type natin, or string variable natin, na may str, ay, eto lang pala siya, no? Itong integer na nauna, kinonvert natin sa string. So, kaya nung pinrint natin siya, pareho siya ng value na nakikita natin. Pero, magkaiba po siya ng data type. Ito pong number na to ay integer. Ito naman po ay string. Pwede po tayong mag-perform ng arithmetic dito. Dito po ay hindi. So, paano po yun? So, let's say ito, ha. I-uncomment natin to. Comment muna natin to. So, dito, nag-declare tayo ng bagong variable. New int. Si new int is equals to, sinet natin siya, my int, which is ito, plus 5. So, gumana siya, na walang error. Kasi integer to integer. Integer din tong 5. Integer, integer, integer. Wala siyang error. Comment na natin yan. Dito sa pangalawang line, nag-declare tayo ng bagong integer, pero equals string. String siya. Kung tutuusin, number din naman siya dito sa baba ng pinrint natin. Pero since ang data type niya ay string, hindi natin pwedeng i-add or mag-perform tayo ng arithmetic function sa isang string sa number. So, ang equivalent po kasi nito ay parang ganito. So, hindi tayo pwedeng mag-perform ng addition dyan. No? So, hindi yan okay. Comment na ulit natin yan. What about this? Ito naman, string.
So, ang data type niya, string, number. So, paano po siya naging okay? Magiging okay siya dahil concatenate lang niya yan. Or ginagawa niyang string tong number 4. Hindi siya nagpe-perform ng arithmetic process. Ang ginagawa niya, kino-convert niya to sa string. So, pag pinrint natin to, pag pinrint natin yan, ang lalabas is yung value niya dati, dinugsungan niya ng 4 sa dulo. Hindi siya nag-add. Kasi kung i-add niya yan, magiging 549. No, hindi niya inad yun. Dinugsungan niya ng string. So, ito ay string. Hindi to pwedeng i-add. No? So, kung medyo nalilito kayo, pwede natin paglaruan yung mga values. So, tandaan natin, string plus string is equals to string. Concatenation yon. So, proceed tayo sa next lesson, which is arithmetic operators. So, sa Java, meron po tayong ginagamit natin kanina, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment, tsaka decrement. So, kanina naman po, di ba dalawa nga po ang function ni addition. Kapag integers to integers, i-add niya. Kapag naman string to string, concatenate, pagdudugsungin. Pero, as an arithmetic operator, si plus po ay nag-a-add. So, dito. Uncomment lang natin tong example kung gusto nating medyo mapamiliarize. I-run natin. So, ayun. Mapapansin nyo dito, dalawa yung pinrint ko. Si C kasi is A plus B. So, pag pinrint ko siya, 5, di ba? Kasi 2 plus 3. Or pwede rin naman na hindi ka na mag-declare nito. Eto na lang. Pwede rin yun. So, para lang mas maging malinaw. So, second example, ayan, subtraction. Pwede nyo i-uncomment yan if gusto nyo makita how it works. Multiplication, division. Modulus. Ito, explain natin ang modulus. Ang modulus naman po, so ayan, kinukuha niya yung remainder. So, let's say 3 and 11. Int C is equals to B modulus A. So, ang ibig po sabihin nun is 11 divided by 3. Ano yung remainder nun? Ano yung remainder ng 11 divided by 3? So, di ba nga po, ang answer dyan, 11 divided by 3, ang sagot ay 3. Kasi hanggang, tama, 9. So, 11 divided by 3 is equals to 3, remainder 2. So, ang ipiprint po nito is kung ano yung remainder. 2. So, halimbawa naman, laki-lakihan natin yung value nito. Tapos, gawin natin siyang 13. So, 17 divided by 13. Alam natin, ano lang yon, isang 13 lang meron sa 17. So, ang magiging remainder niya is 4. Ayun, tama, 4. So, ganun po yung modulus. Kinukuha niya yung remainder. So, si modulus, nagagamit natin siya
Halimbawa, to know if a number is odd or even. Kasi nga po, di ba pagka, halimbawa, yan, 10 divided by 2, ang C ay magiging 0. Walang remainder yon. So kapag ka ganon, malalaman natin na si 10 ay even. Kasi kapag ka ginawa nating 11 yan, magkakaroon tayo ng remainder, di ba? So pag sa if else, pwede natin siyang mimiya sa example natin. So yun po yung ginagawa ni Modulus. Comparison operators. So ito class. Comparison operators, itong mga equals, not equal, greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. So pag po tayo nag-compare ng dalawang value, ang i-return po niya is either true or false. Proceed po tayo sa example, no? So i-uncomment natin to. Control plus slash. So makikita po natin is 2 equals to 2. Yung 2 ba equals kay 2? So true yon, di ba? Kaya niya pinrint na true. Is 2 is equals to 3. False, kasi hindi naman 2 yung 3. So, false siya. Is 2 not equals to 2? Hindi ba equal yung 2 sa 2? False. Kaya siya naging false kasi 2 is equals to 2. Is 2 not equals to 3? True. Kasi hindi naman equal yung dalawa. So, ayun lang. Itong less than, greater than. Alam niyo na naman yan. So, yung value nitong comparison operator, pwede natin siyang iset sa isang boolean. For example, ito. Nag-declare tayo ng boolean. Di ba nga po ang boolean can only contain true or false. So, since ang nire-return ng comparison operator na to is true or false, so ito, ang i-return niya ay true. Comment lang natin to, ha. So, ang nire-return nito ay true. Kaya, ang value nito ay true. So, i-print natin. Ayun, true. Pwede natin siyang iset sa boolean. Comment na natin yan. Example 2. Uy. Kinapi ko pa sa C# to. Wait lang, class, ha? So, ayan. Sa example 2 natin, so, makikita natin, yung values, pwede natin siyang ilagay sa variables. And yung variables yung i-compare natin. So, halimbawa, ito. Is A equal to B? Siyempre, false yon. Hindi naman sila equals. Is A not equals to B? Siyempre, true yon. Hindi naman kasi equals si 2 kay 3. Is A greater than B? False. So, ayun, no? So, dinidescribe dito na pwede nating ilagay yung values sa variable and yung variable yung i-compare natin. Nagre-return siya ng true or false. So, proceed tayo sa next example. Wala na pala. So, that's how it works, no? Pwedeng
ah, pwede nating ilagay sa variables yung values and i-compare. Magre-return siya ng true or false. Sa first example, numbers yung kinompare, raw numbers. Dito nilagay natin siya sa variable. Okay, proceed tayo dun sa logical operators. So, sa logical operators, meron tayong and, tsaka or, tsaka not. So, proceed tayo sa example para makita natin on how it works. Uncomment natin to. So, let's say meron tayong dalawang boolean. Meron tayong A, which is true, and B, which is false. So, kapag gumamit daw po tayo ng and statement, and, both statement dito sa left tsaka sa right must be true to return true, to be true, no? Kasi dito, by definition, both statements must be true. Returns true if both statements are true. So, dapat si A at saka si B ay true para maging true. Since false si B, ang i-return niya ay false. Print natin. So, yun, false, diba? Okay. So, paano naman po pag parehong false? False pa rin. So, magtutrue lang siya kapag parehong true, di ba? Mag-output lang siya kapag parehong true. So, yun po si logical and statement. So, proceed tayo sa example 2. So, ayan. Makikita nyo, class, hanapin nyo lang si end. Siya yung nasa gitna. So, kanina, anong i-return nito based dun sa example natin kanina? So, ang i-return nito ay true. Diba? 2 is greater than 1. True yun. 3 is equals to 3. True. So, true, true. Ano yung statement natin? True. So, pag ginawa nating false to, let's say 3 is equals to 9. False na siya. So, pwede natin siyang gamitin, no? In combination with comparison operators. Or statement. Si or statement naman po, or yung dalawang slash na ganito, which is yung etong character na to is ito yung character na nasa taas ng ating enter. So, click natin siya, yung nasa backslash siya. Shift. Ganun. So, si or naman, kahit ano dito yung mag-true, magiging true yung statement niya. So, dito, nakikita natin, di ba? Yung A, true siya. Yung B ay false. So, ang i-return nito ay true. Kasi, may isang true eh. May isang true, kaya nag-return siya ng true. So, pag parehong false yan, tsaka lang siya mag-false. Kahit isang true lang, magiging true yan. Ganon si logical OR statement. This or this, if this or this is true, return true. So, ganun po si OR statement.
Kahit ano din maging true, true pa rin siya. Kay end naman, dapat both statements must be true. Dito, only one statement needs to be true. So, magiging true yung sagot. No? Yung pinaka-output. So, tingnan natin dito. Second example ng OR. 2 is greater than 1. True. 3 is equals to 5. False. But since OR yung ginamit natin, since this is true, true na din to. Diba? Ayun, true. Pag ginawa nating false to, gawin natin siyang false. False, false, tsaka lang magiging false yung statement natin. So, ganun po si OR statement. Combination of AND and OR. So, si AND at saka si OR, pwede natin siyang i-combine. So, dito, nakakita tayo ng ganitong statement. Ang nasa gitna, hahanapin natin yung nasa gitna. So, pinakagitna niya, ang pinakagitna niya ay si AND. So, si AND, alam naman natin, both statements must be true. So, dito muna tayo, i-resolve natin tong statement na to. Kung siya ba ay true or false. So, 2 is greater than 1. True yun, di ba? True. 3 is equals to 5. 3 equals to 5? False. True, false. But since OR statement to, ang i-return nitong whole statement ay true. Kasi nag-OR siya. So, dito naman, ang i-return nito ay true. So, kung true to, and true din to, ano si statement natin? True. Kasi dalawang true tapos may end So, pag pinrint natin yan, ayun, true. Pag ginawa naman nating false to, let's say, 1 is greater than 1, tsaka na siya magfo-false. So, proceed tayo. So, pwede po tayong gumamit ng more than 2 AND statements. So, let's say, ito. Ayan. Makikita nyo, dalawa yung AND. Ibig sabihin po nun, ito, tsaka ito, tsaka ito. Yung tatlong statement po na yan, dapat yan ay maging true. Pag naging false yung isa dyan, ang re-return na niya ay false. Testing natin. Ayan, di ba? True. Kasi true yung tatlong statement. Pag ginawa nating false to, false na siya. No? So, yun po. Pwede tayong gumamit ng more than one AND statement. Ganun din po sa OR. Pwede po tayong gumamit ng more than 2 OR. Comment natin siya. So, ang gawin natin is, ayan. Anong i-return nito? False. No? False, false, true. So, dalawang false, isang true. Ang i-return niya ay true. Kasi may isang true Comment na natin yan. So, not statement naman. So, ayan. Pag sinabi natin not true, ibig sabihin nun, yung kabaliktaran lang. False. Kapag sinabi naman natin not false,
magiging true yun. So, ayun. Proceed tayo sa if-else. So, sa if-else naman, if true, so, ayun yung pinaka-syntax niya, no? If, tapos may close and open parenthesis, tapos may value dito. Tapos merong curly braces. If true to, yung nasa loob nitong if true yan, ibig sabihin mag-e-execute to. So, let's i-print natin, testing natin. Ayun. Nag-print si hello kasi true siya. Ngayon, pag ginawa natin siyang false, yun. Kita nyo walang pinrint. Mag-e-execute lang siya pag true yun. So, comment natin yan. Example 2. So, let's say meron tayong dalawang integer variable. Legal age, which is 18. Tsaka yung age natin. 10 yung age natin. So, dito sa if statement natin, if age is less than legal age, ipiprint daw natin to. So, i-compare nga natin, si age ba less than siya kay legal age? Is 10 less than 18? So, true to, di ba? True yung i-return nito. Kasi 10 is less than 18. So, magpiprint to. So, print nga natin, testing. So, mapapansin nyo class, nag-print ito kasi nasa labas naman siya ng if statement. Anything outside the if statement, magpiprint yon. So, kaya siya nag-print. So, kung baguhin natin yung age, gawin nating 18. Hindi na niya ipiprint to. Yun lang. Ito lang yung pinrint niya. If else. So, kanina, if lang yung ginamit natin. So, pwede tayong gumamit ng keyword na else. If ever na hindi mag-execute to, eto yung mag-execute. So, let's say ito ha. So, is 10 less than legal age. So, ito yung magpiprint dyan. Di ba? You can't travel outside the country. Kasi true to eh. Pero kapag ginawa natin siyang false, let's say ginawa natin 19. Hindi ito yung ipiprint. Ito yung ipiprint. So, ganun po yung logic ng if-else. Comment natin siya. Comment, example number 4. Ito medyo komplikadong example. Try to understand na lang. So, dito po sa example na to, if yung number daw po is from 0 to 10, piprint niya to. Kasi dito sa conditional statement natin, if num, dito sa pinakauna, if num is greater than or equal to 0, and num is less than or equal to 10, range po to eh. Parang ganito yan. From 0
to 10. Yan po yung ano niyan. No, ito ay ito. From 0 to 10. Num is greater than or equal to 0. Tapos, and num is less than or equal to 10. Ito po yung range na yan. So, kapag nira natin yung program natin, let's say ang number natin is within that range. 7. So, si 7, di ba? Within siya dito. It's within 0 to 10. So, magpiprint to. So, kapag naman siya is from 11 to 20, ayun. So, ito yung nag-print. So, ganun din po yung logic. Pwede nyo siyang ulitin ng ulitin. Pwede nyo siyang dagdagan. So, ganun po siya, no? Example ng range sa if-else. So, ito, meron tayong example dito. Tumatanggap na siya ng input. So, sa example natin, ayan na. Nakalagay, assume that age 1 to 3 is a student. No, assume na lang. Tapos, age 25 to 59 as working. 60 up is senior. So, kapag daw po 60 up, age 1 to 23 student, eligible sila sa discount. Kapag naman po siya ay age 60 up, senior, eligible din sa discount. No? So, anong itsura nandito sa number line? Dito, from 1, di ba? 1. From 1 to 23, siya ay student. Tapos, hindi na kasya dito sa number line natin. Let's say, ayan, 60. 60 pataas, senior. So, both of these eligible sa discount, no? So, meron na tayong or statement dyan. Student or senior is eligible sa discount. No? Student or senior is eligible sa discount. Na-exit na natin to. Cancel. So, kaya dito sa code natin, class, ayan, nakalagay dyan, no? So, ang pinakagitna nito ay or statement. Kasi nga, ito, dinidescribe nito yung age range ni student. And ito naman, dinidescribe niya yung age ni senior. So, ipiprint niya na eligible yun sa discount. Let's say 3. Ayun. 59. 60. So, ayun po, no? So, class, sa CodeChamp po, mag-a-upload po ako doon ng
few exercise para sagutan nyo, no? So, itong file na to is naka-upload naman. Meron pa pala tayo ditong isang example. So, ito, nested if-else. Sa nested if-else naman po, pag sinabi nating nested, ibig sabihin, sa loob ng if, pwede pa tayong maglagay ng panibagong if statement. So, let's say ito, dito sa example natin, if passed initial interview true, then i-execute niya to. So, since true siya, dito naman siya. So, if i-filter naman siya dito, if passed initial interview false, yung final interview ba na pass? Since hindi na pass yung final interview, eto yung ipiprint. So, run natin ha. Ayun. Diba? Ito yung pinrint. Pero kung gagawin natin true to, ito yung ipiprint niya. So, ayan. Pwede nyo po siyang try paglaruan para makita nyo po how it works na. So, ayun. Thank you.